The people, united, will never be defeated. We begin in Canada, where activist groups led by the Coalition Contra Daya are continuing to condemn alleged irregularities in the Philippine presidential race. They say their members in Ottawa, Toronto, Vancouver, and Calgary all found a similar pattern in the election tally of the Philippine posts in these cities. Like the certificate of challenge filed in Toronto on May 9, KKD national spokesperson Marissa Corpus says their Vancouver members also sent a letter to the consulate in Vancouver to express their concern on the election tally. We've demanded a manual recount, and there will be mass action happening simultaneously. Reacting to the challenge filed by Bayan Muna party list, the Toronto consulate maintains that there was transparency during the entire overseas voting process and that they made sure they upheld the integrity of the polls. Ating inimbita ngayong gabi, araw ngayon sa Maynila, ay si Professor Danilo Araw, si Danny. Associate Professor siya sa Journalism sa UP Diliman, editor ng Media Asia, columnist sa Pinoy Weekly. Ang pangalan ng kanyang column ay Konteksto, and sa Bulatlat. At head siya ng Coalition Contra Daya. And without further ado, ito po si Professor Danny Araw. Magandang gabi dyan po sa Canada. Magandang umaga naman po dito sa Pilipinas. Nakikita po ba itong slide na to? Ilang issue sa halalan? Opo. Okay, sige. Salamat po. Buti na lang marunong tayong lahat mag-Filipino, no? Kasi mahirap mag-Ingles, lalo na kung malapit sa puso ang ating pinag-uusapan. Pero ang kailangan pag-usapan lang ngayong gabi ay hindi naman yung mga spesipikong datos tungkol sa nakaraang halalan. Mamaya pwede rin pag-usapan to. Pero ang mas mainam na tutukan yung pangkalahatang balangkas at kung paano ba natin dapat suriin ang mga eleksyon noong 2022 maging yung mga nakaraan pa. At si Lenin ay may malinaw na tindig tungkol dito sa kanyang librong State and Revolution. Kinote niya si Marx. In English, the oppressed are allowed once every few years to decide which particular representatives of the oppressing class shall represent and repress them. Sa madaling salita, tama naman na lumalahok tayo sa proseso ng halalan, bagamat hindi natin tinitingnan ito bilang panacea or end-all and be-all ng ating pagkilos. Tinitingnan natin ito bilang isang limitadong oportunidad para makapagpaupo ng ilang matitinong kandidato, bagamat nakikita natin yung structural or systemic problem na bunsod ng lipunan po na ginagalawan natin. Kaya sa pamamagitan ng ganyang mindset, tinitingnan natin yung eleksyon bilang isang forma ng pagkilos. Marami pang forma, pero ito, the elections would just be one of them. Pagkakataon ito para singilin yung mga nasa kapangyarihan at meron tayong focus doon sa mga kandidatong nagpapahirap talaga sa mamamayan. Yung mga nasa administrasyon na dapat na ginagampanan ng mabuti ang kanilang tungkulin, pero pang sariling interes lang ang kanilang sinusubukang kunin. Plataforma rin po ito para sa ating advokasya. So halimbawa, kung ang ating advokasya ay rights and welfare ng mga migrante, patuloy nating ginagamit yung eleksyon bilang reminder sa electorate tungkol sa mga mahalagang issue, at syempre nagde-demand rin tayo ng concrete stance among the candidates as to how they would react to our views on the national situation, and ganun din kung ano yung mga spesipikong programa na gusto sana nating i-push. May makukuha ba tayong guarantee na kapag sila ay nanalo, gagawin nila yung mga bagay na dapat na mangyari. Ang pangangampanya rin po ay ginagamit din nating oportunidad para makapag-organisa sa ating hanay
At ito yung madalas nating nire-remind din sa mga kasama na kapag ka ang kanilang organisasyon halimbawa lang ay kontradaya, hindi nangangahulugan ito na iiwanan nila or pansamantalang iiwanan nila yung kanilang responsibilidad sa kanilang organisasyon. Kung ang organisasyon ay kabataan, dapat na ginagamit yung pagiging volunteer ng kontradaya para makapag-organisa sa piniling sektor. So sa ganitong kaso, yung kabataan, kailangan din nating palakasin pa yung suporta sa organisasyon, hindi lang sa kontradaya, kundi pati na rin po sa advokasya na pinili natin. Dapat din itong oportunidad sa pagpapakilos sa mas malawak na mamamayan hinggil sa pagbabagong ninanais po natin. Ulitin po natin, ang limitadong oportunidad ng eleksyon ay makapagbubunsod lang ng pagpapaupo sa ilang matitinong kandidato kung mangyayari man ito. Pero ang mas binibigyan natin ng pansin dito ay paano tayo makakapagpakilos pa para sa iba pang tunggalian, para sa iba pang forma ng pagkilos labas ng halalan. At ang panghuli na punto para sa slide na ito, may determinasyon tayo para makapagpanalo. Siyempre, hindi naman tayo tatakbo para lang mag-prop up ng ating agenda, whether it's a migrant workers agenda, a youth agenda, women's agenda. Mahalaga itong pagpupush ng mga agenda na ito, pero siyempre may conscious effort din talaga para makapagpanalo tayo. Halimbawa, ngayong halalan, alam naman nating lahat, merong 11 na tumatakbo. Kailangan manalo sila. Pero syempre, yung dynamic between Kontradaya and let's say the Makabayan Bloc, malinaw naman, hindi naman tayo nagpupunwari na yung Kontradaya ay talagang merong bias yan for the marginalized and underrepresented. So in this particular case, it would gravitate toward Makabayan Bloc. Pero bilang non-partisan na grupo, we try our best to avoid actually, we really avoid outright endorsements of these candidates kasi ang stand natin ay clean, peaceful, honest elections against fraud. Kaya nga siya kontradaya. Pero yung determinasyon na makapagpanalo ay sa forma ng paninigurado na transparent ang ating halalan kasi all things considered, mananalo at mananalo yung mga kandidato natin kung patas yung labanan. At yung kino-call out natin sa pagkakaroon ng political dynasty, yung pamamayagpag ng mga malalaking negosyo at iba pang mga kandidato na hindi nagsisilbi sa mamamayan, pag kino-call out natin sila, syempre parang merong indirect na endorsement din mula sa mga matitinong kandidato na sa tingin natin ay tumatakbo na para sa mamamayan. Kaya yung ganong klaseng determinasyon would tend to manifest at least for Kontradaya sa pamamagitan ng ating pagkilos para sa malinis na halalan. Ano yung partikular na katangian para sa mangyayari sa ika-12 ng Mayo? Naging fully automated pa rin po ito tulad nung mga nakaraang election cycle mula 2010. Siguro yung exception lang dito ay yung barangay and SK elections, the most recent of which happened in 2023. Last year lang po yun. Obviously, hindi involved yung overseas voters po natin dahil pag barangay, obviously, barangay and SK, obviously sa Pilipinas lang po yung ginagawa. Pero, ayun, sa mga kasamang narito ngayon, at least for those who are old enough to remember, yung mga Gen X halimbawa, naranasan na yung unang automated election ng 2010 at nakita rin, merong point of comparison din dun sa manual elections of the past. Pero itong mangyayaring 2025 midterm elections ay yung ika-6 nating automated election at
Siyempre pa, alam naman nating lahat, preparasyon ito para sa mangyayaring presidential and vice presidential elections in 2028. Tulad na rin ng 2023 barangay and SK elections. Kumbaga, kung yung last year ay barangay level yung binoto, ngayon naman senatorial and local levels. At ito, kung gagamit tayo ng wikang Ingles, it's basically laying the groundwork for what will happen in 2028. Kaya nakikita na rin natin dito yung tinatawag na realignment of political forces. Seryosong laban po itong 2025 at 2028 elections para sa anumang natitira sa ating demokrasya. Ginagamit natin yung termino ngayon na mega dynasty to describe yung pinagsanib puwersang dinastiya. Alam natin noong 2022 elections, pinagsanib yung puwersa ng mga Marcos, ng mga Duterte, at yung iba pang mga political clans na sumusuporta sa Marcos Duterte so-called unity team. Ngayon, medyo nagkahiwalay, well di lang medyo, malinaw na nagkahiwalay talaga yung Marcos at yung Duterte, pero the manifestations of the mega dynasty are still there kasi nga yung mga Marcos nariyan pa rin yung suporta ng mga malawak na na puwersa ng mga dinastiya sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Meron ding dalawang points ng deja vu na masasabi natin dito. Una po, yung 1985 na snap elections dahil usapin ito ng pananatili ng mga Marcos at Romualdez sa Malacanang. Tapos, kung sakali na sila ay magwawagi pa rin sa darating para maiwasan natin yung kanilang pagwawagi sa 2028 presidential polls, merong dalawang mahalagang petsa na pwede nating gamitin bilang oportunidad para makapaglunsad ng mas malawak pang kampanya. Una, yung ika-40 taon ng pagpapatalsik kay Marcos Sr., that will be in 2026, sa February 2026. Tapos yung ika-55 taon ng deklarasyon ng batas militar sa 2027 naman po yan. Kumbaga, it's a good opportunity para sa lalo na sa dalawang petsang ito, para ipaalala sa ating lahat yung attempt ng mga Marcos at ng mga Romualdez na patuloy na manatili sa Malacanang, hindi lang ngayon, kundi kahit noon pa. Tapos, si Marcos Sr., tandaan natin, sinabing the worst elections in history yung nangyari noong 1969 kasi malawakan yung dayaan noon. In fact, yung kalaban niya sa halalan noon, si Sergio Osmeña, natalo sa mismong baluarte niya sa Cebu, at nagtaka si Osmeña sa kanyang sariling presinto. Anecdote ito nung nakaraan, wala raw siyang nakuhang boto. So nagtaka siya sa napunta yung boto niya. Yung obviously binoto niya yung sarili niya noon So bakit daw nawawala yung kanyang boto? So yung mga yon, magandang reminder sana para lalo na sa mga mas bata na hindi naabutan yung nangyari noong 1969. Yan, naalala ko, ako 1-year-old ako noon, so hindi ko siya naabutan, nabasa ko na lang sa ilang mga textbook sa history. So marami sa atin din na rin naabutan yon. Tapos yung patuloy na dominasyon ng mayaman at makapangyarihan, patuloy pa rin itong katangian po ng mga halalan noon at maging yung mga halalan ngayon at sa malapit na hinaharap. So yung ilang mahalagang petsa, hindi ko na sinama rito yung last day of overseas voting, last day for registration ng overseas voters, kasi mangyayari po yon sa September 30, bukas po yon. Okay? Pero after that, what do we expect to happen? Yung submission o yung filing ng certificates of candidacy at saka yung certificate, yung CONA para sa party list group naman,
certificate of nomination acceptance, if I'm not mistaken, October 1 to 8 po yan. So unlike in the past, kasi kung mapapansin nyo, kung na-monitor natin ng mabuti yung halalan noong 2022, merong mga last-minute substitution and withdrawal during the filing ng mga certificate. Tayo po kumontra doon at masasabi natin na malaking tagumpay at least doon sa ngayong pagkakataon na hindi na raw ia-allow ng COMELEC yung last-minute substitution and withdrawal. Kapag nag-file ka, yun na yun. Hindi na pwedeng iurong. Kumbaga sa chess, touch move na siya. Kaya ngayon, medyo may konting degree of regularity and predictability. Pero syempre, patuloy pa rin yung ating pag-monitor from October 1 to October 8. So 1 week po yung period na yan ng submission ng certificates of candidacy and CONA, COC and CONA. Ang campaign period, syempre sasabihin mo, sir, ano na yan, di ba nangyayari na siya ngayon? Actually, oo, may mga premature campaigning nang nangyayari at ilang beses na natin kino-call out ito. Pero po, yung official na campaign period would be from February 11 to May 10 sa national level, yung senatorial candidates yan at saka mga party list group. Pero sa local level, yung tumatakbo sa House of Representatives, yung mga tumatakbo provincial sa bilang gobernador, vice governor, mayor, vice mayor, etc. etc. Sa local level, March 28 up to May 10 po yan. Tapos ito, mahalaga po ito sa ating mga kasama sa Canada, yung overseas voting, mahabang period po yan, hindi lang isang araw, April 13 hanggang May 12. So, depende kung nasaan po kayo, the earlier the better kung nais magpupumoto. Although depende pa rin yan sa lugar kung ano yung forma ng pagboto kasi merong option for manual voting, for internet voting at sa US halimbawa, ayun yung kapatid ko kasi nakabase sa US, merong mail-in voting din na option. Hindi ako masyadong familiar sa Canada, paumanhin po. Pero yun, may mga ganong option aside from yung pupunta ka sa embassy or sa consular office para para pumasok sa proseso ng automated election. So, yon mga posible rin po yan. Ito, technical na lang to. Binabantayan din kasi ito ng Contradaya, yung final testing and sealing ng ACM. ACM stands for Automated Counting Machine. Alam nyo, medyo nakakalito yun ng konti lang yung termino na ginagamit. Kung naabutan nyo noong 2010, ang tawag sa machine ay PCOS, Precinct Count Optical Scanner Machine. Tapos naging Vote Counting Machine o VCM. Tapos ngayon, ACM naman. Dati, Smartmatic kasi yung in charge sa halalan, pero ngayon, Miru na. Mula Venezuela, nagpunta na tayong South Korea. Pero ayun, mamaya pag-usapan natin, the same problems are still apparent. Naka-bold face po yan para matatandaan natin ang mismong araw ng halalan ay sa 12 po ng Mayo. And then, ayun, just like before, mabilis yung proklamasyon ng mga nanalo, May 13 to May 19 po yan. Ilang datos po ito dun sa nakaraang halalan para lang alam natin kung gaano yung mga relevant na mga statistika. So, kung mapapansin po natin, yung overseas, yung registered voters sa overseas, syempre kasama na dyan yung Canada, nasa 1.6 million po yan. Kaya alam po ninyo sa mga malalapit na halalan, yung mga tightly contested races, halimbawa, para sa Senado, kapag kakonti lang ang diferensya, may malaking factor po talaga yung overseas voting po natin. Kaya dapat siniseryoso po yan. In terms of voter turnout, ano naman relatively respectable, bagamat hindi kasing taas yung voter turnout kumpara sa domestic o yung sa Pilipinas na mga bumoboto. Kaya mainam na ginagamit natin yung bawat pagkakataon
para i-encourage yung mga kababayan natin na i-exercise yung kanilang right to vote, yung karapatan nilang bumoto. So yung magic number po natin dito, 1.6 million. Ibig sabihin nito, kaya nitong makapagpaupo ng party list group for all I care, di ba? Kasi alam po ninyo, ang party list, under the party list law, you need only 2% of total votes cast for party list group para makakuha ng isang upuan. 4%, dalawang upuan, 6%, tatlong upuan. Anything in excess of 6%, hanggang tatlong upuan lang po talaga. So kaya nga nung nakaraang halalan, para lang po alam natin, yung pinaka mababang boto na nakakuha ng upuan ay nasa mahigit 100,000 votes lang yung nakuha. So yon naging sapat na para makakuha ng isang upuan. Pero syempre, to be on the safe side, mainam na makapag-produce ng at least 250,000 na votes para sa party list, yung ninanais natin na party list group, para more or less ma-assure tayo ng kahit isang upuan lang yung makuha po natin. Kasi bago na yung computation ng party list seat, dati nung unang panahon, nung 1995, dapat ma-fulfill mo yung 2% na threshold para makakuha ng upuan. Kaya lang yung naging karanasan noon, hindi napupuno yung allotted seats for party list. Ngayon, 63 yung allotted seats sa House of Representatives. Kung sakali na hindi lahat ng party list group ay na-fulfill yung 2%, ang gagawin pagka nakita nila na hindi na ma-fulfill yung 2%, titingnan nila, irarank nila yung mga iba pang mga party list group na walang upuan, syempre highest to lowest. Tapos mula roon, mag-a-assign sila ng tigi-isang upuan mula rito, mula dun sa ranking na yon, yung mga below 2% na threshold. Kaya ngayon, mas malaki ang oportunidad para, syempre, mapupuno yung 63 allotted seats. Pero syempre, tayo, ang mindset natin, makuha yung 2% threshold o masigit pa. Kaya yung isang indicator dito would be, dapat sana makakuha ng 250,000. Depende pa rin yan kung gaano karami yung boboto sa party list group. Kasi if you do the basic math, pag the higher the number of votes cast for party list group, the higher the threshold for 2%. Kaya yung 250,000 would be somewhat safe na makakakuha tayo ng at least isang upuan. Siyempre, mas malaki pa dapat yung ita-target natin para makakuha tayo nung ninanais natin na 3 upuan sa bawat party list group na susuportahan po natin. Clustered precinct, alam naman natin kung paano na siya gumagana ngayon. Dati, yung mga presinto ay hiwa-hiwalay talaga in terms of physical classroom, pero dahil nagkaroon ng automated election, yung isang vote counting machine, kaya niyang it's capable of reading 1,000 at least 1,000 na mga boto. So halimbawa kung ang isang clustered precinct ay mayroong halimbawa lang 200 na botante, dinidivide po yan according to the area where you're at. Pinagsasama-sama na lang yon para tipid syempre dun sa vote counting machine na gagamitin or automated counting machine rather na gagamitin. I think the same case applies to the overseas voters. In fact, there are certain areas sa overseas na hindi na nagkakaroon ng vote counting machine kasi nga less than 1,000 yung mga botante sa isang area. Kaya yung iba nagmamanual na lang. This would have to be closely monitored po talaga. Yung mga tumakbong pangulo, pangalawang pangulo, senador, ayun, maganda lang tingnan natin for future reference.
Pero yung isang mahalagang tingnan din dito, yung tumakbong mga party list group. Nung nakaraan, ang dami po nila, nasa 177 yung tumakbo. Kaya you can only imagine yung balotan. Ewan ko kung, yeah, malamang nakita nyo rin yon. So, ano yun dalawang pahina yan, di ba? So, dun sa pangalawa, ang haba-haba ng listahan, pero isa lang yung ipoboto mo, di ba? So, I think ngayon, baka po mas kaunti. Batay sa inside information na nakukuha natin, maraming na-disqualify na mga nag-apply. Tingin ko mas kokonti yung tatakbong party list group ngayon. Pero syempre, abangan natin until October 8 kung ano yung final. Maraming unopposed na tumakbo noong 2022, umabot po ng 845. As in, hindi na nila kailangan pang mga panya kasi sila na yon, wala na silang kalaban. Total number ng posisyon na pinaglabanan noong 2022, that's 18,023. Meron ding ilang mahalagang datos na pwedeng tingnan through the years. Naturally, tumataas yung clustered precincts. May konting pagbaba noong 2019 pero ayun, tumaas pa rin noong 2022. Pero yung registered voters, dahil tumataas ang populasyon natin bawat taon, natural, dadami pa rin yan. Kung papansin niyo yung actual na bumoto, mas mataas po talaga tuwing presidential elections. And that would be noong 2016 at saka noong 2022. So 81.95, 84.1. Nung pagka-midterm election, mataas pa rin naman pero mas kakaunti. So syempre in 2025, if you go by the pattern ng voter turnout, baka mas mababa kesa sa 84.1%. Kasi nga yung interest ng mga tao mas sa presidential and vice presidential. Kaya part of our objective as well would be to encourage kahit na midterm election quote-unquote lang yan, dapat marami pa rin boboto po sana. Para ipakita, yun, babalikan natin yung kahalagahan ng halalan para ipaalala sa mga kasama at sa iba pang mga kababayan natin yung tungkol sa kahalagahan po ng halalan. Ito, hindi na natin palalalimin pa yung ilang datos na naka-flash ngayon. Siguro reminder na rin na katulad ng populasyon ng Pilipinas, alam niyo naman yung statistika natin, yung total population of the Philippines talagang mas maraming kababaihan kaysa kalalakihan. Kaya hindi nakakagulat na kahit sa usapin ng registered voters by sex or by gender, sex pa rin kasi ginagamit ng COMELEC Ayun, yung screenshot ko lang yan. 51%. Slightly mas marami yung babae kaysa lalaki. In terms of island group, yan yung Latan po natin. Marami pa rin, karamihan pa rin. Decisive talaga yung Luzon. Kasi nasa 45 plus 11, nasa 56% yung total na na botante ay nandoon po sa island group na yon. Bakit mahalagang pag-usapan yung babae at lalaki? Kasi kung mapapansin ninyo, karamihan ng mga botante babae, pero karamihan ng mga kandidato at yung mga nahalal na kandidato ay kalalakihan. In fact, ang laki ng percentage ng lalaki kumpara sa babae. So, pasensya na yung hanggang 2016 lang yung mga nahalal na kandidato. Wala pang datos na pinoproduce yung COMELEC for 2019 and 2022. Susunod. Okay, sorry. Okay, this one. Okay, by age group naman. Yung mga tumatakbong kandidato, karamihan ay, ayaw nating maging ageist, pero ayun, karamihan 40 and above talaga. So walang masyadong representation ng mga kandidato na tumatakbo 18 years old and above. Actually, yung isang mahalagang datos dito, yung 31 to 39 na threshold, kasi para maging senador ng Pilipinas, you have to be at least 35 years old para maupo sa pwesto. Pero ayun, karamihan talaga nasa 50 to 59 at saka 60 and above.
na tumatakbo. Ano yung ilang mga ginastos? Ito batay sa kanilang statement o yung SOSE, yung statement of yung campaign expenses or expenditures. So ito yung latag niyan. Kung mapapansin natin, kung sino yung pinakamalaking ginastos, siya yung nakakuha ng pinakamaraming boto. So ganun yung naging dynamic niyan. Pero yung isa ring glaring na reality sa atin, you need to spend this much money para makapag-launch ng isang decent campaign. Kaya ayun, with the exception of Yodi de Guzman and Jose Montemayor, with the exception of Jose Montemayor, yung lahat talaga ng mga kandidato gumastos ng at least 1 million. Okay? So, that's how it is. Kaya yung yung mayayaman lang talaga yung may kapasidad na manalo. Ilang obserbasyon lang po, kahit na mas maraming babaeng botante kaysa lalaking botante, ayan, nabanggit na kanina, mas marami pa rin yung lalaking kandidato. Tapos sa usapin ng edad, yun din yung irony, maraming botante na age 18 to 59 years old, pero yung mga kandidato, karamihan sa kanila 50 and above. Tapos yun, yung milyon-milyong pisong kinakailangan para maging kandidato. Mahalaga rin po yung pagnilayan. Ilang mga kagyat na issue, vote buying, kailangang tutukan din yan. Siguro mamaya sa sharing, pwede natin tingnan kung talamak pa rin ba yung vote buying sa overseas voting. Kasi yung isang premise dyan, hindi kailangan kasi kumikita raw ng malaki. Yung mga overseas Filipino workers natin, tingnan natin mamaya kung may ma-share tungkol dito. Tapos yung kawalan ng transparency sa COMELEC at saka sa MIRU. Bakit walang transparency? Gaya ng nabanggit kanina, sinasabi ng COMELEC, transparent sila. Pero kahit sa usapin ng source code o kung paano gumagana yung mga makina, hindi masyadong transparent po rito. In fact, hindi nga open source yung code na ginagamit para sa automated counting machine. Tapos yung paggamit ng party list ng sistemang party list para sa mga mayaman at makapangyarihan, yung rich and powerful na tinatawag. Tapos ito, yung tinatawag na the voting dead, parang walking dead, Kasi maraming pagkakataon na yung mga patay na nasa listahan pa rin nasa listahan pa rin ng mga botante. Yung iba ilang taon ng patay pero nandun pa rin. So problema rin po yan. Kasi minsan hindi mo maiiwasan yung suspetsya na baka may gumagamit ng mga ganitong klaseng pangalan para makaboto po sila. Ilang paulit-ulit na issue yung pang-aabuso sa paggamit ng rekurso ng gobyerno, yung use and misuse of government resources, red tagging, nangyayari pa rin yan. Gayon din yung extrajudicial killings at iba pang forma ng election-related violence. Yung mega dynasty, nangyayari pa rin po. At syempre, yung integridad ng COMELEC at yung automated polls. So, nandyan yung akusasyon ng bribery. Hindi lang dun sa nakaraang COMELEC administration o COMELEC chair, kay Andy Bautista, kundi kahit yung current chair na si George Garcia, merong allegations din of impropriety. Kasi nga, may bribery daw na ginawa yung MIRU para makuha yung kontrata. So hanggang ngayon, medyo natatabunan po yung issue na yan dahil may iba pang mga kontrobersya na kinakaharap yung Pilipinas. Hindi masyadong malinaw yata yung contrast na ginamit. So voter education na kailangan nating tutukan, dapat alam natin yung impormasyon hinggil sa halalan, yung tungkulin ng COMELEC at ng deputized groups at yung detalye ng automation. Tapos alamin din natin yung pagkatao at kwalifikasyon ng mga kandidato sa pambansa at lokal na antas at syempre po alamin yung kanilang plataforma. So self-explanatory na naman yung mga puntong ito.
Ano ba yung nakasalalay sa midterm election? Inaasahan natin yung disinformasyon na mangyari pa rin, lalo hindi lang dahil sa bagong teknolohiyang pwedeng gamitin bilang sandata sa disinformasyon, kundi gayon din yung conscious effort talaga kahit ng mga nasa kapangyarihan na magpakalat lang ng tinatawag nating fake news. Tapos yung direction din ng ating ekonomiya, noon pa man patungong globalisasyon na talaga ito at talagang dapat na sinisingil natin yung mga kandidato kung ano ba yung kanilang tindig. Tapos bahagi rin ng ekonomiya yung pagpapahirap sa mga mamamayan sa pamamagitan ng ilang polisiya. Isang susing issue rito yung jeepney modernization measures na ginagawa ng pamahalaan. Kaya nga merong isang tumatakbong senador ngayon under Makabayan Block na mula mismo sa transportation sector para ipakita yung kahungkagan ng modernisasyon. Wala namang problema sa modernisasyon basta na-address natin yung pangangailangan na mahihirap. Pero kapag ang modernisasyon mo ay nangangahulugan ng pagpapaalis ng kabuhayan o pagtatanggal ng kabuhayan sa mga mahihirap, ibang usapin na po yun. Yung protection sa karapatang pantao, nariyan at nariyan pa rin. Siguro nababalitaan nyo yung mga insidente ng pandurukot, yung abduction. Recently lang, kasi taga Bicol dun po kami, yung pamilya namin, may dinukot na organisador at aktivista sa Bicol region. Nangyayari pa rin yan hanggang ngayon. Kahit sa Maynila, may mga ganyang kaso pa rin. Tapos paglaban para sa ating soberanya, kumbaga kailangan ba talaga ng Pilipinas na kumampi sa isang superpower para manindigan laban sa isa pang superpower? So what happens to independent foreign policy? What happens to standing on our own para protektahan yung ating hindi lang yung ating teritoryo kundi pati na rin yung ating sovereignty in general. Tapos syempre yung kalidad ng liderato, kailangan din nating busisiin ng mabuti kasi kailangan talaga natin ng makataong leader. Yung prinsipyo niya ay nag-a-align dun sa interest po ng mas malawak na mamamayan. Kaya nga yun yung ginagamit nating pagkakataon ngayon para makapagpaupo ng matitinong kandidato. Ngayon, syempre po, ang ating panawagan, yung reforma sa halalan. Mamaya, pwede tayong magkaroon ng malayang talakayan dun sa panawagan para maging hybrid yung election system natin instead of the current automated election system. Pero syempre, yung isang susi rin dito, susing salik or key factor in terms of trying to convince the larger electorate ay yung pagboto po sa May 12, 2025. Sa level ng kontradaya, yun yung gagawin. Pero syempre, sa level ng iba pang mga mass organizations, sino yung dapat na iboto. Doon magiging magkakaroon ng susing papel yung iba pang mga yung mga grupo na kasama natin kasi sila yung nasa posisyon para magkaroon ng direct endorsement ng mga kandidato. Tapos sa bahagi ng kontradaya, ito yung panawagan, maghanda, magbantay at kumilos. Yun din yung magiging battle cry natin in the next few months leading up to May 12, dun po sa araw po ng ating pagboto. Ito yung ilang detalye sa pagsabi sa kontradaya na pwede nating gamitin. Siyempre, may posible po yung KKD o yung Coalition Kontradaya would have its own manner of encouraging and allowing other overseas Filipino voters to join KKD. So pwedeng gamitin ito or pwedeng iba yung gagamitin para hindi masyadong magulo in terms of properly documenting yung mga sasabi po sa ating organisasyon. Tapos
this applies more sa sa Pilipinas, pero pwede ring i-adapt ito kung sakali lang na may napapansin na halimbawa sa mga may mga area siguro sa Canada na tinatambayan ng mga Pinoy na mapapansin nyo may mga epal na mga poster na mga kandidato ngayon siguro sa darating na hinaharap pwedeng kunan ng larawan o video yan and then pwedeng ipadala sa KKD or mismong sa Kontradaya, di ba? So siguro doon muna ako hihinto. Actually meron pang ilan pang slide presentations yung Kontradaya sa iba pang aspeto ng halalan, pero sa ngayon ito po muna yung ating i-share. So kung may tanong po, ito na po yung pagkakataon para sa malayang talakayan. So yun lang po. Marami pong salamat. Maraming salamat, Professor Araw. Bago tayo magpunta sa Q&A, meron tayong maikling cultural presentation. Ito'y isang kanta ni Gary Granados entitled Hold Up. Minsan ako ay nagagahan doon sa bandang nagtahan nang mayroong nagkagulo sa isang tambayan. At ang usap-usapan tungkol sa isang hold-upan sa isang pampasaherong sasakyan na aking nilapitan, tamang-tamang naabutan ang isa sa biktimang nagsalaysay. Tambok ang bibig niya, umamang nanginginig, salamat daw at siya'y naiwan pang buhay. Nanakawan na at na-hold up si Juan, ngunit ang hold-upper pa ang pinasalamatan. Nabaon sa utang ang bayan ni Juan, ngunit ang nagnakaw pa ang pinararangalan. Isang kinsenang kayod ang pinagpawisang sahod, nahulog sa kamay ng magnanakaw. Pati yung estudyante at aling mukhang pasyente at lolo halos di na magagalaw. Relo, singsing at hikaw, pati ngiping natutunaw, dinimot nung disenteng lalaki. Mabuti na lang daw at mabait siya umamaw, sila'y inabutan pa na pamasahe. Nanakawan na at na-hold up si Juan, ngunit ang hold-upper pa ang pinasalamatan. Nabaon sa utang ang bayan ni Juan, ngunit ang nagnakaw pa, hindi naman lahat, mga 95% lang, nasa pamahalaan. Ngunit minsay namukhaan itong kawawang si Juan, ang hold-upper kanya palang kapitbahay. Malimit mag-abuloy, nangabubot at burloloy sa tuwing may okasyong pambarangay. Siya'y kwelang-kwela sa simbahan at eskwela, bida kay bishop, kay judge at kapitan. Taon-taon pati may medalya at plake ang magiting at dakilang kawatan. Nanakawan na at na-hold up si Juan, ngunit ang hold-upper pa pinasalamatan. Nabaon sa utang ang bayan ni Juan, ngunit ang nagnakaw pa tumatakbo sa halalan. Nabaon sa utang ang bayan ni Juan, ngunit ang nagnakaw pa malamang mananalo sa halalan. Galing, galing, galing. Galing nyo. Good luck sa inyong presidente. Sa Q&A na tayo at sino ang teka, umpisahan natin. Ako ang unang magtatanong, no. Nung huling eleksyon dinaya tayo through technology at hanggang ngayon syempre nasa Supreme Court ng TN Trio at ano na ang pwede natin gawin? Kasi baka maulit na naman yun eh. Ano ba ang mangyayari? Anong gagawin natin ngayon? Opo, magandang tanong po yan. Ano yung pwedeng gawin? Kasi yung premise talaga dito, yung teknolohiya talagang
Yun yung isa sa mga pangunahing ginamit sa pandaraya. Aside from yung binanggit nga kanina na vote buying na sa totoo lang mahirap patunayan kasi cash transaction ito eh. Parang your word against the other person. Tapos bukod sa vote buying, nandyan din yung disinformation na sa totoo lang napaka-tricky kasi ayaw naman natin na magkaroon ng batas laban sa disinformation kasi pwede siyang ma-weaponize laban sa mga periodista at saka kahit sa mga ordinaryong mamamayan na sasabihin nagdi-disinformation ka kahit nagsasabi ka ng totoo. So kahit na mag-raise ka ng issues about disinformation, kumbaga it's only in the court of public opinion that you can lodge your case kasi hindi siya talaga legal issue. Bagamat, it's an election issue rin. Now, what do we do? Given all these circumstances, ang panawagan po ng mas malawak na mamamayan kasama na yung kontradaya ay yung pag-shift sa hybrid election system. Yung hybrid, ibig sabihin nito, manual ang bilangan, tapos ang automated na lang ay yung pag-transmit ng resulta ng manual na bilangan. So syempre ang tanong, syempre hahaba ang proseso. Mas maraming oras ang bubugulin dun sa halalan. Hindi na yan instant na 1 oras o 2 oras lang. Alam mo na kung sino nanalo. Mas maganda po yung ganon kasi kapag ikaw, hindi naman yan usapin ng pagiging mabilis eh. Aanhin mo yung mabilis kung questionable naman ang resulta. Yung manual election, at least yung mga mismong tao, pwede siyang manatili sa loob ng pwede siyang manatili sa labas, bandang labas ng polling precinct, and then makikita niya yung actual na pagbilang. At saka yung mga poll watcher, lalo na, makikita rin kung paano binibilang yung halalan. Parang nung panahon ng mga manual election natin, naging poll watcher din kasi ko nung 18 anyos ako. As in, nakikita talaga, binabasa, tapos nakikita mo sa likod kung tama ba yung binabasa niya. So, magandang ibalik natin yun sa ganon. Is it prone to fraud or pandaraya? Opo, prone din naman, pero mas transparent at mas predictable yung process. Instead of us, na parang ano ba yung prinsipyo natin, magtiwala tayo sa makina. Kung wala kang tiwala sa makina, paano na yon, di ba? So mas maganda yung manual na pagtali po. So that's one way to do it then. Now, the other point na kailangan din nating ulit-ulitin, kumbaga even as early as now, dapat ine-expose natin yung mga yung mga nagnanais kumandidato at yung mga political parties and other groups behind premature campaigning. Tandaan natin February pa po tayo magsisimula ng kampanya pero marami ng mga umeepal. Kung makikita po ninyo yung ilang footage halimbawa ng Commonwealth Avenue, which is a very very busy street sa Quezon City, ang laki ng billboard ni Natulfo roon. Kaya halata mo na may plano talagang tumakbo yung magkapatid na si Erwin at si Ben. So, in fact, tatakbo naman sila talaga eh. So, bakit ngayon pa lang may billboard na? Kung babiyahe po kayo sa probinsya, yung picture ni Camille Villar na nagko-congratulate sa mga graduate, nandoon. Ang distrito niya, saan ba siya? Las Piñas, if I'm not mistaken. Pero labas ng Las Piñas, nakikita siya. Si Abalos, ba't siya mismo ang sumundo kay Alice Guo? Ayun, may plano rin yan, obvious na obvious. Kasi si Benhur, sa social media, kalat na rin yung kanyang mga advertisement at saka every now, kung nanonood kayo ng Black Rider, medyo popular yun sa Pilipinas, sa mga kababayan natin. Pero kung nanonood kayo ng Black Rider, may cameo appearance din siya roon. Tapos, he was portraying himself. Pinapangalanan niya yung sarili niya. So, alam niyo yung mga yon, as early as now, kung magagawan siya ng documentation and report, we're doing it now. Pero malaking tulong na ipamukha na, kahit overseas, nangyayari rin yan. Magandang minomonitor din po sana. So, yun yung pwedeng gawin po. Ay, teka, may tanong yung isang, sorry po sige, mabilis kasi lang.
Hindi may ko ma-open yung questions kaya ah, okay lang. Kayo na lang ang okay. mag-ano. Apo. Kasi tinatanong ni kasamang Seth kung pwede bang mag-translate yung mga PowerPoint presentations. Opo, pwede po. Kaya po PPTX ang binigay ko, hindi yung PDF, para po malayan yung ma-revise. Kung gusto nyong bawasan or dagdagan yung slides, mas maganda po. Or i-add yung Canadian context or overseas context. Sige lang po, please feel free to do so. Ayun. Sorry, go ahead po, ma'am. Louie, hindi ko mabasa yung mga questions. So, ikaw na lang magbasa ng questions, Louie. Kung may questions. May tanong dito kung sino daw po ang boses ng oposisyon na magsusulong sa issue ng dayaan at tiyak na mangyayari naman sa eleksyon. Okay, magandang tanong po. Hindi po directly involved na kandidato yung kontradaya, pero parang ang main task ng kontradaya is to call out yung mga iba't ibang forma ng pandaraya. Pero sa usapin ng opposition, syempre ang stand talaga natin, ang tunay na political opposition would be the Makabayan Bloc. Kahit na kakaunti, ilan lang sila, 3 lang sila sa Kongreso, kumbaga sila yung noisy minority. Okay, does that mean na yung Marcos at saka Duterte, ano yung pagtingin natin sa kanila? They are still part of the ruling elite, bagamat taga-away-away sila. Hindi porke anti-Marcos ang mga Duterte, automatic they will call themselves part of the opposition. Hindi po. Kasi po kailangan nating parating binabanggit sa mas malawak na mamamayan na bahagi pa rin ng ruling coalition yung mga karakter na to, kahit na medyo makikita natin yung awayan nila, kahit na naglalaglagan sila. So pare-pareho pa rin sila. Tapos I don't want to open up other parts of the opposition, pero tayo mas nag-gravitate tayo toward Makabayan Bloc dun sa dun sa usapin ng opposition or political opposition, kasi sila yung may malinaw na plataforma for the marginalized and the underrepresented, unlike other so-called opposition bets. Parang merong mga ideas na nagfo-float around na kasi parang mahirap sa isang matinong kandidato na walang pera, na alam Tama. natin, educated, at makakatulong talaga sa bayan, na pagka tumakbo sila sa Senado at Congress. Kaya may mga na pumupunta na lang sa LGU. Kagaya si Leni Robredo, tatakbong mayor ng Naga, si Tama. Trillanes, tatakbo ng mayor ng Caloocan, si Magalong ang sa Baguio, si Vicos sa Pasig. Yun yung medyo, at least may mga matitinong local government. And then when they are in position, and then they will be in a position of influence na para bumoto ng tamang congressman sa area nila, di ba? Parang yun yung parang sa mga walang pera masyado. What do you think, di ba? Parang yan yung mas magandang puntahan. Okay, magandang punto po yan. Theoretically, mas maliit ang gagastusin mo kung tatakbo kang mayor, gobernador, o kung ano man, kasi you're just concerned with a particular geographical location. Pero ang kailangan ding linawin, milyones pa rin yung kailangan kung tatakbo ka sa local level. Siyempre, for us, maganda makapagpatakbo tayo ng mga matitinong lokal na opisyal, pero minsan may limitasyon din sa rekurso. Kaya ang mas na-maximize ngayon yung senatorial race, kaya for the first time ever, maramihan, almost complete. 11 talaga yung pinatakbo. Dati, patatlo-tatlo lang. Dati sina Satur, Lisa, and Teddy. Parang hanggang 3 lang yung naalala ko. Tapos minsan pa isa-isa lang. I think noong 2022, Mary Colmenares lang yung tumakbo, di ba? Tama ba? Yeah, oo, siya lang talaga. So from the Makabayan Bloc. So may mga ganong dynamic. Pero ngayon nakikita yung pangangailangan to push for the more progressive agenda. At saka ngayon hindi na yung
magkukunwari ka na hindi ka, let's be direct to the point, yung parang hindi ka kaliwa, di ba? Yung kunwari, ikaw yung mabait na kaliwa o popular na kaliwa. Pero ngayon, ano na, you call a spade a spade. Oo, kaliwa ako, pero hindi ka dapat matakot sa akin. Yung mga ganong diskurso na. At saka mas malawak na yung coverage. So meron ka on women, on transportation, on health, on education, on the youth, mas varied na para mas matututukan ng malalim yung kalagayan ng bawat sektor. May tanong po yung ating kasama. Nagtataas ng kamay si kasamang Javier ng Migrante Canada. Go ahead, Javier. Go ahead po. Ano mo, Louie? Hello po, narinig po niyo ako. Okay na? Sige. Sige. Salamat po. Magandang gabi, magandang araw, Professor Danny, at maraming salamat sa makabuduhang presentation. Nakakamiss yung mga nasa Pinas pa ako, nakatulong sa ilang mga talk niyo. Salamat po. Nauna na ako magtatanong kasi may trabaho pa, nasa subway ako, baka maputol. Ang tanong ko po ay yung pagtindi ng militarisasyon ng influensya ng US in the coming days or years. Talagang tumitindi yung to contain China. Ang tanong ko po, ano yung possible na influence ng imperialistang Estados Unidos sa 2025 election at lalo tigit sa 2028 presidential election. Pero sa ngayon ay yung tutukan muna natin yung midterm election. Ano yung influence niyan? And at the same time, yung influence ng China, para bang Duterte and China and then Marcos US, yung ganon, yung externally, ano ang influence in particular ng US imperialism? Salamat po. Okay. Yeah, magandang tanong yan. Mamaya natin tutukan yung imperialismo, pero doon sa dalawang spesipikong bansa, talagang may proxy war doon sa dalawang bansa, yung US at saka China. At tama yung ating kasama na ang mas kinakampihan obviously ng China would be the Dutertes kasi talagang napaka-pro-China ng mga Duterte, make no mistake about it. Tapos yung US naman, it seems to be in the good graces of the Marcoses. So talagang nandyan yon. Ano ang manifestasyon ng kanilang labanan? That would be through disinformation. May disinformation network yung US sa pamamagitan ng Cambridge Analytica na mula noon pa pinipilit na maimpluwensyahan yung ating halalan. Pangalawa naman, yung sa China naman, yung kanyang troll army at yung kanyang disinformation network matindi rin. Kumbaga, nandyan at nandyan yan. Siyempre, meron ding third player diyan at ito ay ang Russia. So, pero siyempre, yung Russia masyadong busy sa kanyang panggigera sa Ukraine, kaya hindi masyadong natututukan. Pero you can expect Russia and China to be allies. Kung ano yung interest ng China, yun din yung magiging interest ng Russia. To be fair din naman, tayo, at least yung sa progressive sectors natin, we can depend on some members of the European Union to support us, bagamat hindi officially nagagawa ito. Pero concerned kasi lalo na yung ilang mga bansa sa European Union sa human rights situation natin. Kaya kung mapapansin natin, maraming mga embahada, maraming mga ambassador yung naglalabas ng mga pahayag, mga statements of concern regarding the human rights situation. Kaya mainam na nakikipag-ugnayan din tayo sa European Union in that regard. Ngayon, siguro bilang panghuli na lang dun sa tanong ni kasamang Javier tungkol sa imperialismo, talagang nariyan na yan at talagang yung interes ng mga dayuhan ay talagang nangingibabaw. Bagamat aaminin ko naman na wala pang direktang documentary evidence of outright, let's say, campaign contribution coming from, directly coming from imperialist powers. Wala pa namang ganon. Pero syempre, kung ang ganansya ng mga nasa kapangyarihan ay nakikinabang sila sa relasyon ng Estados Unidos man yan o China, meron at merong involvement, albeit indirectly.
yung isa pang anggulo, lalo na't nagiging mainit na usapin yung Pogo, sino ba ang nakikinabang sa Pogo at sino yung may malaking kinita mula sa Pogo na ito na malamang kesa sa hindi gagamitin sa darating na halalan. Kaya yon isang anggulo rin na pwede nating tingnan insofar as imperialism would be concerned. Teka. Ay, may mga, I hope na sagot ko yung tanong ni Javier, pero, ayun, follow up na lang po siguro ng question kung hindi pa. May tanong si Jaila, si Jaila B. Kapag lumipas, sorry? No, continue. Okay, sorry. Kapag lumipas na ang voter registration deadline, pwede pa kayang ma-pressure ang consulate na i-extend, buksan ito ulit para makaregister yung nakamiss ng deadline. Unfortunately, yung deadline ay bukas na po. Ang pinaka-ideal na sitwasyon, ma-meet sana yung deadline kasi ang konsulada or ang embassy, it would not be in a position to extend the deadline kasi nasa COMELEC po yan, nasa kamay po yan ng COMELEC. Under the circumstances, hindi ko alam kung papayag yung COMELEC dito. Pwede ring i-try pero mas ang pinakamainam po sa atin, ma-meet po sana yung yung deadline for registration. May tanong si Seth, okay. As political organizations that might endorse candidates but aren't actually formally linked to the candidates or parties, do our activities and publications have to abide by the campaign season restrictions at all? If so, where is the line? Ganito po, mas mainam na sundin yung campaign period. If you want to campaign for certain candidates or party list groups as an organization. So that has to be done. Ngayon, what if gusto mo lang sumuporta as individuals? Well, you're covered by freedom of expression naman po eh. Halimbawa, sasabihin mo, buti na lang tumatakbo itong kandidatong to, tara suportahan natin siya. If you do it now, hindi pa naman siya campaign season, I mean, it's not a big issue. It's not as if kakasuhan ka ng COMELEC for premature campaigning kasi freedom of expression mo naman yon. In the same way, tayo, hindi natin kino-call out yung mga individual na nagsasabing dapat iboto itong kandidatong to or the other candidate. Kasi nga, yun, bahagi yun ng kanilang kalayaan. Pero medyo tricky ng konti pagka-organisasyon. Siyempre, freedom of expression din yan. Kaya lang, dapat umiiwas tayo dun sa mga bagay na pwedeng makapagkompromiso sa kabutihan ng ating mga kandidato na kung sino man yung sinusuportahan natin. Kumbaga, ako ang advice ko, unsolicited advice if you don't mind, as organizations, lalo na yung organisasyong may mataas na reputasyon sa mata ng publiko, maganda na sundin yung alituntunin para hindi na tayo mahanapan pa ng butas. Kasi how can we call out certain groups for premature campaigning when we ourselves are doing premature campaigning as well? So parang magmumukha tayong ipokrito or parang magmumukha tayong may double standards. So sana yun yung linya na dinodraw natin. Pero ulitin ko lang as individuals, lalo na kung tingin mo hindi ka prominenteng individual o hindi ka prominenteng personahe, ikaw ay ordinaryong mamamayan lang, quote-unquote, push mo lang yan, gawin mo lang yan. Tapos, okay, may tanong pa po ba? Dali Jaila is more on, disenfranchisement. Okay, sorry, thank you for clarifying. Yeah, kung usapin ng disenfranchisement, ulitin lang natin na ang premise natin dito, mas mainam na makapagparehistro talaga. Pero kung halimbawa malawakan yung disenfranchisement, dapat i-call yung attention ng COMELEC dito. Halimbawa lang, meron palang physical limitation sa isang area. Halimbawa lang, Canada. May isang area sa Canada na kailangan ng mahabang oras para bumiyahe, para makapagparehistro.
tapos maraming tao ang pinag-uusapan natin dito na madi-disenfranchise, dapat maano na, dapat ang impormasyong to dapat maipagbigay alam na. Hindi lang sa embahada, kundi direkta na po sa COMELEC. So, yun, dapat kasama yon sa kinakampanya rin natin. May tanong si kasamang Wilma, paano magtutulungan ang Contradaya sa Pilipinas at ang iba pang Contradaya formations, gaya ng KKD sa Canada, sa mga mass organization para sa darating na eleksyon? Okay, magandang punto. Voter education would be very important kasi from now until May, maniwala kayo sa hindi, minsan may mga kababayan po tayo hindi alam na may halalan pala o kung sino-sino yung mga tumatakbo. So, ayun, pwedeng busy sila sa maraming bagay. So, dapat pinapakita natin gaano siya kahalaga, una. Tapos, ano yung dapat gawin sa araw ng halalan? Yung mga simpleng impormasyon na ito yung oras na pupunta ka, ganito gumagana, yung mga automated counting machine natin. So, dapat, dapat ini-inform natin sila. So, yung KKD, syempre, we expect them to do voter education campaigns. Tapos, we expect as well yung maraming mga grupo natin to be directly campaigning for the candidates. So, kumbaga may kanya-kanyang dynamic yan. Now, pwede bang mag-collab o mag-collaborate yung KKD o yung Contradaya tsaka sa iba pang mga mass organization? Siyempre, dapat lang. At ito sa pamamagitan ng mga forum, sa pamamagitan ng mga voter education campaign, at saka yung mga updates on what's happening on the ground. Kasi dapat, at saka yung pagre-report din pala, yung sinabi ko kanina, yung pag-document. Ayun, mahalaga po yun, yung documentation. Kasi we need actual evidence of several forms of fraud, yung misuse and abuse of government resources, yung mga black propaganda na ginagawa, lalo na yung mga red tagging na ginagawa against progressive groups. Alam nyo, noong 2022, ano yun? Antindi nun. In fact, on the eve of the elections, may lumabas na COMELEC resolution disqualifying the Makabayan Black and Nery Colmenares na hindi pala totoo. Pero maraming naniwala kasi logo ng COMELEC yung ginamit, may pirma ng mga COMELEC commissioner yung nakalagay, pero as it turns out, di pala totoo. May tanong may mga tanong pa rito. From Ed Muyot, siguradong may dayaan pero mananalo pa rin sila sa halalan. Paano natin haharapin ang ganitong realidad ng eleksyon para sa kapakanan ng mamamayan? Opo, tama po yun. Malaki ang posibilidad ng dayaan at lalong mas malaki ang posibilidad na yung mananalo ay yung mga may pera lang, yung mga makapangyarihan, yung mga mayaman at makapangyarihan. Siyempre, our task, kahit na ganun yung ating mindset, ipupush pa rin natin na makapagpaupo ng mga matitinong kandidato. Kung matalo, talo. Pero dapat well-documented yung paraan ng kanilang pagkapanalo so that we end up exposing the rottenness of the election system. Kasi yun yung parang stern reminder din sa atin, sa mga kasama, at saka sa iba pang mga kababayan natin na ganito na talaga kabulok yung ating halalan at pwede natin silang mapasama sa mga susunod pang kampanya labas ng halalan. Kaya ulitin natin, ang halalan, kumbaga we come in there in fighting form, pero hindi tayo nag-iilusyon na merong qualitative change na mangyayari sa ating lipunan. Ang ating expectation lang ay through the elections, kung hindi man tayo makakapagpanalo, at least makakapagpalakas tayo ng hanay natin, ng ating organizing capability. So that yung mga na-meet natin on the ground, babalikan natin so that we can recruit them and we can recruit. We can increase the organizational capability. So sana ganon. Tanong ni Ning, how do we go about suggesting a hybrid manner of counting the votes? What are the necessary steps and procedures to get this implemented?
Okay, magandang tanong po yan. Siyempre, kailangan po ng commitment from the COMELEC and mukhang doon sa Senate hearing, congressional hearing rather, merong binanggit si COMELEC Chair George Garcia na they are open to a hybrid election system basta may enabling law. Meron na pong pending bills on the hybrid election system. Kung ako yung tatanungin, medyo mahirap nang ipatupad yung hybrid sa 2025 elections, pero we can be forward-looking in this regard. I-push pa rin yung hybrid election system. Ano yung necessary steps to get this implemented? There are two schools of thought here. Una, sabi ng COMELEC, kailangan ng enabling law. Pero merong ilan kaming abogado na nagsabi na hindi po na kailangan ng enabling law kasi meron pa ring automated aspect yung hybrid, and that would be the transmission part. So, yun yung nilalaban natin. Actually, baka hindi na kailangan ng enabling law on that. Tapos, kasi ang tanong, kailangan ba ng komplikadong preparasyon sa hybrid? Hindi po. Kasi kung ikaw magbibilangan lang, ang kailangan mo lang na medyo high-tech na equipment, kung high-tech mang matatawag yon, would be transmission. Yung laptop na ginagamit nyo o yung tablet, basta kaya niya mag-connect sa internet, kaya niyang mag-transmit ng mga resulta. So, pwede naman yung transmission na maging hybrid talaga. Tapos yung pag-consolidate ng mga boto na yan at the national level or at the municipal level or at the national level, hindi na kailangan ng komplikadong makina for that. In other words, pag nag-hybrid tayo, hindi na natin kailangan ng automated counting machines. So, hindi na natin kailangan gumastos ng bilyon-bilyong piso para sa hybrid system. In fact, mas makakatipid pa nga po tayo. May tanong yun na pala yun. Nagbibigay po ba ng ID ang Contradaya para maging poll watcher sa overseas? Pwede po. Dalawang bagay po yan. Pwedeng ang KKD ang gagawa ng ID or pwedeng i-request po yon sa aming secretariat. Yes, pagkakaalam ko meron kami kumbaga i-reconfigure. Siguro kahit yun na mismo ang gamitin, pwede rin po. Makipag-ugnayan lang po sa aming secretariat. Dito po, po. Dito po pwede kang maging poll watcher lang kung endorsed ka ng isang partido. Okay. So, medyo mahirap pala. So, kailangan yung partido, may endorsement, ipapadala sa galing Pilipinas at dun lang i-credit ng konsulado. Okay po. Siguro po, excuse me. Pero kung observer lang, wala namang kailangan. Observer nga lang, hindi poll watcher. Okay, magandang punto po yan. Sa karanasan po ng Contradaya, we do more observing than poll watching. Ang poll watching, mas ginagawa po yan ng Bayan Muna, tsaka ng iba pang mga party list group. So, yun. Tama si ma'am, baka mas observer pa yung pwedeng maging function. Okay po. Okay. Baka may tanong pa po. Siguro wala nang mga tanong. Medyo magandang diskusyon yung ngayon at parang preparasyon natin to para sa darating na eleksyon at siguro actually nung huling ating talakayan ay pinresent na yung mga kandidato ng Makabayan Bloc, no? Okay. And pinopromote naman namin yan sa aming mga grupo. Okay. Maraming salamat, Professor Araw. Sana habang lumalapit ang eleksyon, baka may mga maiinit na balita at may mga maiinit na kailangan pag-usapan, ay baka imbitahin namin kayo ulit. Okay po, wala akong problema. Maraming salamat. Okay.